Kinabukasan, pagkagising ay nakatatak na kaagad sa isipan ni Chantal ang pag-e-exercise kaya inilabas niyang lahat ang mga exercise videos na naalikabukan na sa tabi ng kanyang DVD player. Una niyang isinalang ang Taibo workout na regular niyang ginagawa noong mga panahong aktibo pa siya sa pagmomodelo. It used to be so easy for her, but now she found herself out of breath after just a few minutes of working out. Huwag kang susuko, Chantal. Kaya mo yan. Pagbubost niya sa sarili habang patuloy pa rin sa pagsunod sa exercise routines na nakikita niya sa video kahit na hinihingal na siya. Napilitan siyang huminto nang marinig ang pagtunog ng doorbell. Sandali lang, anya sa tao sa labas habang pinapunasan ng tuwalya ang pawis sa muka at leeg. Oh girl, you're working out na. Natutuwang bungad ng kanyang kaibigan at kapwa modelong si Faye nang pagbuksan niya ito ng pinto. I have to dahil kung hindi ako magpapapayat, hindi ako magkakaroon ng trabaho. So paano pa ako mabubuhay? Pahayag niya habang bumabalik sa living room at muling pinagpapatuloy ang pag-ehersisyo. Sige, sabay na rin ako para hindi na ako pupunta sa gym mamaya. Desisyon nito na ibinaba ang bag sa sofa at sinimulan nitong gawin ang kombinasyon ng aerobics, taekwondo, and boxing moves. Makalipas ang 30 minuto ng intense exercise, ay kapwa basa ng mga t-shirt ng dalawang babae sa pawis. Want to change your shirt? Hinihinga na tanong niya. Yes please, pairam muna ng shirt mo. Sagot nito na hindi naman gaanong hinihingal dahil sanay ng katawan nito sa regular na ehersesyo para ma-maintain ang slim figure. Oh, ayan ang aking old shirt. Parehas pa naman tayo ng katawan dati. Iniabot ni Chantal ang kinuwang purple baby's t-shirt mula sa kanyang closet sa loob ng silid. Don't worry, basta ipagpatuloy mo lang ang pag-workout and eat properly. Hindi magtatagal maibabalik mo na rin ang dating katawan mo. Inganyo nito. Dapat lang dahil yan ang kondisyon ng bago nating presidente. He wants me to go back to his old body of mine bago niya ako bigyan ng bagong assignment. Ipinakita niya ang magazine kung saan naroroon ang kanyang dating print of advertisement. So, nakita mo na ang bago nating presidenteng si Devin Azarcon? Biglang na-excite si Faye habang sinusundan siya sa kusina. Yeah, kanina. Kumpirma niya habang naglalabas ng pitsilang tubig mula sa loob ng refrigerator. Dinala ako ni Twinnie kanina sa opisina niya dahil balak sana niyang ipresenta ko bilang plus-size model pero hindi siya pumayag. Ang gusto niya ay maibalik ko nga ang dati kong katawan bago niya ako bigyan ng trabaho. Patuloy pa niya. Subalit, tila hindi na nito naiintindihan ang kanyang paliwanag sapagkat binabalot ito ng kilig with the mere mention of their new boss. Hindi ba sobrang hot niya? Grabe, daig pa yan yung mga male models na kasamahan natin. Hindi naman may pagkakaila ni Chantal na hot nga talaga si Devin. He had his stylish, manly aura as evidenced by his short, disheveled, sexy hair which complements his blue, crisp, long-sleeve polo that was inside his black pinstripe suit na mas lalo pang nag-emphasize sa long and lean physique nito. Nagbigay naman ng serious at professional na dating ang suot nitong pares ng black-rimmed eyeglasses na mas lalong nagpalabas sa tangos ng ilong, high cheekbones at chiseled jawline nito. Hot nga pero ewan ko, hindi ko pa rin talaga siya feel. Tila nasuya ng banggit. Hindi mo siya feel? Nanlalaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Bulag ka ba girl? Nakikita mo ba ang itsura ng lalaking yun? He looks like a god. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo siya feel? Kanya-kanya naman kasi ang taste ng tao. Ikaw feel mo siya, ako hindi. Pagtatanggol niya sa sarili na nakakaramdam naman ng urge na magbukas ng chicheria na sumisilip mula sa grocery bag na nakapatong sa counter.
Hindi gaya noon na basta na lamang niyang pinagbibigyan ang craving. Ngayon, natuto na siyang magpigil ng sarili. Hay, palibhasa walang gwapo sa'yo kundi ang Jude mo. Napaikot ang mga mata nito. Hindi maintindihan kung ano ba ang nakita niya sa lalaking tanging tangkad ang katawan, lamang naman ang may pagmamalaki. Ayon pa kay Faye, kung pagbabasihan ang muka, wala naman talagang outstanding sa itsura ng ex-boyfriend niya. Speaking of Jude, na-receive kaya niya yung text ko na bago na ang number ko? Chantal worried. Kung tawagan ko kaya siya? Ay naku Chantal, there you go again. Na-frustrate nang nasabi ng kaibigan na hindi na malaman kung paano ba siya gigisingin sa kahibangan niyang babalikan pa siya na nakipaghiwalay na nobyo. Pwede ba tigilan mo na yan? You're being pathetic already. Medyo natauhan siya nang marinig ang sinabi nito kaya hindi na muling binanggit pa ang ex-boyfriend. Mag-exercise na lang ulit tayo para hindi na kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Ayan niya habang sinisimulang tunguhin ang direksyon ng living room kung saan naroroon ang TV at DVD player. Mabuti pa nga, pagsang-ayon nito sabay sunod sa kanya. So, ang ibig mong sabihin, ito na si Chantal Palma ngayon? Shock na sabi ni Larkin na ipakita rito ni Devin ang kinuhang larawan sa babaeng nagbangga sa kanya sa kalsada. Dahil kilalang modelo, pamilyar ito sa itsura ng dalaga. At sa nakikita nitong kuha niyo na gulong-gulo ang buhok, walang makeup at lumubo ang muka, pati na rin ang katawan, ay talagang hindi nito nakilala ni Chantal. Yup, that's her. Kumpirma niya na bumisita sa pad ng pinsan matapos ang ikalawang araw sa trabaho. But she looks better in person. Kahit na she gained weight, biglaan lang kasi yung pagkuha ko sa kanya sa litratong yan, kaya hindi siya makapaghanda. Pagtatanggol niya matapos makita ang tela pandidiri sa mukha nito. Pero kahit na, sayang naman na tumaba siya. Sobrang sexy at ganda pa naman niya. Panghihinayang pa rin ito. Kinuha nito ang bote ng beer na nakapatong sa ibabaw ng center table sa sala at uminom. Kaya nga kahapon when her agent proposed na gawin ko na lang siyang plus-size model, ay hindi ako pumayag. Nanghihinayang kasi ako sa kanya. I know that she could look a lot better than how she looks now. Kailangan lang niya magtiyaga na i-shed off yung nadagdag ng timbang, pahayag niya. Mukhang pinaproject mo talaga ang babaeng ito. Ano ba to, for business purposes or because of someone personal interest? Curious na tanong ni Larkin. No, it's just for business purposes, klaro niya. That girl still had the potential to bring in lots of money for the company. Good luck na lang sa'yo at mukhang mahirapan ka sa goal mong papayatin yan. Mukhang malaki-laking timbang ang naig-gain niya eh. It's no problem. I'm a very patient motivator. Gagawin ko ang lahat para matulungan siyang maibalik ang katawan at itsura niya which made her a top model. Sumpa ni Devin. Sa ikapitong araw ng pagpapayat ay nagtimbang si Chantal at nadismaya siyang makita na hindi pa siya nababawasan ng 1 pound. Bakit ganun? Araw-araw naman akong nag-exercise. Binabawasan ko na ang pagkain ko. Bakit hindi pa rin ako pumapayat? Malakas niyang naitanong sa sarili na imbis na sundan ang nakaplay na Taibo video sa DVD ay napasalampak na lamang sa carpeted na sahig. Naglaho na ang kanyang gana at energy na mag-exercise. Kaya hindi nagtagal ang nagpalit pa siya sa kanyang comfort clothes na pajamas. Tinanggal na rin niya ang nakasalang na exercise video at inilagay ang channel ng TV sa HBO. Sa kanyang panonood sa romantic movie na kasalukuyang ipinalalabas, ay bigla niyang naramdaman ang pangungulila sa ex-boyfriend. Dati magkasama silang nakaupo sa sofa na iyon. Magkayakap
habang nanonood ng kanilang mga paboritong pelikula, pero ngayon ay nag-iisa na lamang siya. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!